Okay, so VitaHeart is formulated with lycopene. So yun yung ano niya, yun yung main ingredient niya on top of salimang gulay. Known as a powerful antioxidant. So it prevents yung ano, yung cell damage na nagko-cause ng pagsisira ng ating lining ng blood vessels. So kanina maganda yung binigay na illustration ni Doc Gary na yung cellular damage dun sa endothelium, diba, yung inner lining ng ating blood vessels. Usually mga free radicals yan kasi yung ating blood vessels, lahat ng mali na kinakain natin na pupunta sa katawan na pwedeng pumunta sa dugo, pag may mali na nakapasok, pwedeng masira ang ating blood vessels eh. At doon na magkukos ng iba't ibang problema sa daloy ng dugo na nakaka-affect sa oxygen delivery. Di ba important ang oxygen? E paano kung hindi na makadaloy yung dugo? Hindi niya mabibitbit yung oxygen doon kung saan important. Diba? Eh, lahat ng organs natin may need for oxygen. So, ganun ka-important yung daloy ng dugo na hindi pwedeng masira. So, yun yung pine-prevent ng lycopene, which kadalasan nakukuha natin to sa mga bright red na mga prutas, yung mga pula na prutas. So, lycopene nakukuha sa tomatoes, meron rin ang watermelon. So, may, ano yun, basta mga red, usually yan dalawa, watermelon, at lalo na yung tomato. So, powerful, one of the most powerful antioxidants, yung lycopene. Second, na nandito sa VitaHeart is yung CoQ10 o bubuuin ko, coenzyme Q10. Yan talaga yung buong ano niya, yung full name niya. Shortcut na lang yung CoQ10. A compound that helps generate energy and help improve well-being. So gusto ko maging ano tayo dito, maging familiar sa CoQ10. Na meron din ang ating other products ng CoQ10, yung ating 34-in-1 coffee, pati ang watermelon natin, may CoQ10. Tapos ngayon itong VitaHeart. So ano ba tong CoQ10? Ito ay part ng ating energy ng katawan. So sa isang city, siguro ito ay yung power plant ng isang syudad. Diyan nang gagaling ang ating energy. Siya ang tumutulong mag-produce ng kuryente or power ng ating katawan. So kung dito sa ating kuryente, voltahe, yung bilangan ng kuryente, di ba, voltage. Doon naman sa ating cells, sa ating parts ng katawan, ATP ang tawag sa volts natin. Siya, CoQ10, ang tumutulong mag-produce ng ATP. Kaya ito ay energy on the cellular level. So, ito talaga yung parang source ng ating energy. So may 5 gulay yan, nakasama yung 5 power herbs natin. And again, once a day ang inom with meal. Highlights natin sa lycopene. So, yun doon siya talaga sumikat eh, yung antioxidant, anti-pagbubulok. So pag sinabing antioxidant, anti-heart disease. No, tapos may anti-cancer effect rin. Pag sinabing antioxidant, maraming chronic diseases ang kayang ma-prevent pag tayo ay laging kumakain ng antioxidant-rich na food, tulad nitong food supplement natin na very high in lycopene. It may also reduce the risk of developing ng iba't ibang long-term diseases. Tapos promote good oral health, bone health, and blood pressure. A recent study found evidence that lycopene reduces bad cholesterol or LDL while increasing good cholesterol. Okay. Gusto ko rin medyo mag-discuss dito. Dagdag ko yung discussion ni Doc Gary. Yung LDL, may slide pala ako mamaya. No? Basta yung LDL, ang tawag natin yung bad cholesterol. Yung good cholesterol, yun yung HDL. So, medyo matuto rin tayong magbasa ng ating blood chemistry. Diba, nagpapakuha tayo, annual check-up. Tapos makikita mo yung lipid profile o yung chinek sa dugo mo yung iba't ibang klase ng cholesterol. Tapos naka-breakdown yan, hindi lang basta cholesterol. Meron dyan LDL, meron dyan HDL. O, ano mo lang, tingnan mo lang yung value. Pag mataas ang LDL, naku, bad cholesterol yon. No? Yung good cholesterol, yun yung HDL. So, yan ay tip na pwede nyong gamitin pag nagbabasa kayo o pag nakita nyo yung sarili nyong yung resulta
ng yung inyong lipid profile. Okay, ito namang CoQ10, yung coenzyme Q10 acts as an antioxidant pa rin. So dagdag effect doon sa lycopene, which protects cells from damage. So pinoprotect. Ano ba yung damage niyan? Yung kadalasan free radicals ang nilalabanan ng antioxidant. Yung normal na in time, exposed tayo sa unti-unting nadadamage ang cells at pagbubulok and plays an important part in the metabolism. So, ano yan? Tumutulong mag-produce ng ating energy. Kaya, tinan nyo, it is used to treat many different conditions. May lower blood pressure, cardiovascular, yung kanyang effect. So, CoQ10 is also used to help treat heart failure. So, kung mapapansin nyo, pag energy pinag-uusapan, yung paghina ng tibok ng puso, kasi ang puso, remember, ito ay muscle. Pag binigyan mo ng energy, makakatulong to prevent mag-fail yung pag-pump kasi muscle siya. So, hindi basta-basta mapapagod. Madadagdagan ang kanyang enerhiya. So, in heart failure, other heart conditions, possibly helping to improve some symptoms to lessen future cardiac risk. So, kahit hindi ka pa nagkakaroon ng sakit sa puso, lalo na kung meron na kayong lahi sa pamilya, prevention na tayo to lessen the future cardiac risk. Lahat ng mga risk na pwede nating makuha para magkasakit sa puso at ugat, iwasan na natin. Tapos pwede to i-combine sa ating mga maintenance medication. Kung kayo meron na sakit sa puso, high blood, mataas ang cholesterol, ang goal natin, wag nang lumala yung mga kondisyon nyo. Sana towards improvement tayo. Healthier lifestyle, tapos yung mas healthy condition kung meron ka ng condition sa katawan. Ang goal natin, wag lumala. Okay. CoQ10 also helps in treating specific heart conditions. Congestive heart failure, connected na naman kaninang heart failure. Sa sobrang lumolobo na yung puso, humihina na yung tibok niya. So, pandagdag energy sa ating pumping action ng heart. Congestive heart failure, high blood pressure, andyan na naman, particularly among older individuals. Usually naman, ang mga chronic diseases, mas prone talaga ang mga older individuals. So, ito na yung mga dagdag slides na nakuha ko. So, gusto ko lang, yung risk natin for cardiovascular diseases ay maiwasan. Ito ang dalawang example ng bad cholesterol. Hindi kasi nakalagay sa label ng mga binibili natin pagkain na nakalagay doon with bad cholesterol. Kaya kailangan mas smart tayo. Dapat alam natin kung ano ang nakikita mo. Ito pala bad cholesterol to. So ito yung two terms na gusto kong alamin nyo. Trans fat and saturated fat. Yan ay parehong bad cholesterol at nilalagay yan sa nutritional content. So may kaalaman ka na ngayon mag-check. Dagdag lang ng konting oras sa inyong pag-grocery. Check mo yung label. Kadalasan nasa likod, minsan sa side or harap. Tapos tingnan mo, pag may trans fat, wag mo nang bilhin. Pag may saturated fat, mamili ka ng mas konti. Kasi medyo mas mahirap iwasan yung saturated fat. So ito yung mga example. May paborito ba po kayo dyan? Naku, kung meron, guilty ako din dati dyan. Iwas-iwas na po tayo. Dahil ito ang nagpapataas ng ating mga bad cholesterol na content. Siguro isang tactical way na para malaman nyo is ang bad cholesterol, pag iniwan nyo, naninigas siya. Yun yung isang way. So, halimbawa, sabaw ng bulalo. Iwan mo lang. Pag lumamig, kita mo na yung ibabaw, nagpo-form na siya ng solid layer sa taas. Diba yun yung sebo? So pag meron solid formation ng taba, yun ay bad cholesterol. Imagine mo kung kinakain natin, magso-solid siya sa loob ng ating daluyan ng dugo. Magpo-form siya ng solid plaque. Ano yung example ng good cholesterol? Extra virgin olive oil. Yan. Kahit i-rest mo yan, hindi yan nagso-solid. Liquid form pa rin yan. Bakit sila good cholesterol? Kasi kaya nilang kunin ang mga bad cholesterol at alisin sa ating katawan.
So kailangan meron tayong good cholesterol. Siya ang taga-alis ng ating naiipong bad cholesterol. Kasi ang oil, attracted siya sa oil eh. So ang maganda sa good cholesterol, may oil property siya. Ina-attract niya yung bad cholesterol para didikit sa kanya, tapos may aalis na sa ating katawan. Pag mahilig tayo dito, eto na. Yung kaninang similar sa picture ni yung sino ni Doc Gary. Dating normal, nagkaroon ng cholesterol. Yung yellow na nakaturo sa black arrow. Yun yung cholesterol build up na through time, dikit-dikit na siya. Yung bad cholesterol, nanigas na. So from normal artery, ano meron sa baba? Artery or daluyan ng dugo na kalahati, barado na ng cholesterol. No, nananigas na doon. So yun na po ang discussion ko about yung importance na dapat uminom tayo ng VitaHeart dahil labanan natin yung #1 killer ng buong mundo. Okay. So thank you. So Doc, clarify ko lang no whether meron ng sa lahat naman ng ating 6 na supplements, whether meron na tayong nararamdaman kasi katulad ng aking opening spiel kanina, 'di ba? Hindi naman tayo yung sa cure. Ibig sabihin ko ay yung pagka meron ng